Sa video na to, gusto kong sabihin sa inyo na I don't have a tooth anymore. And I'll try to elaborate what happened, and I'll try to elaborate what are the things that change after losing the tooth. So, una nun, kumakain kami ng kapatid ko sa labas. I was chomping my food and then I knew that something fell off of my mouth. Like, hindi naman totally nalaglag sa bunganga ko, but I knew something fell out. So, ginunguya ko yung lettuce kasi nga nagsanggip ka kami ng kapatid ko. Ginunguya ko yung lettuce and then suddenly, pakiramdam ko may kakaibang nalaglag dun sa bunganga ko. At na-realize ko nawala pala yung ngipin kong to. So, this tooth is an infusion of Tylite. It took me months to get this. Last 2023. And it's just 2 years and some months. Kasi September or October 2023 nung nakabit sa akin ng doktor to. And gets ko naman na kumbaga brittle na kasi na-root canal yung ngipin kong to eh. Prior to this tooth, na-root canal yung ngipin ko, or prior to the root canal is nagkaroon ng nabubulok or parang nagkaroon ng nana yung pinaka-root ng ngipin ko. Kasi nga may nakain akong bato, tapos kinainan ko pa ng seafood, ang ending na maga yung gums ko. And nung nabaga na yung gums ko, doon ko na na-realize na may something. Kasi hindi mismong gilagid na napapalibutan ng ngipin yung namamaga, kundi yung nandito sa part ng ilong na to. So, nagpa-root canal ako. Yung cost ng root canal ko is 6,000 kasi per roots kasi ang binabayaran sa root canal, hindi siya per tooth. So, dahil nga itong ngipin na to ay iisa lang yung root, so ang binayaran ko lang doon is 6,000 including everything, the x-ray and everything, plus 8,000 sa Tylite. Itong Tylite to, plus yung gamot kasi nga para matanggal yung nana ng ngipin ko. Nung natanggal to, nung last month, medyo naninibago talaga ako, as in talagang hindi ko kaya. Natatakot ako baka yung gilagid ko masugat, ganyan. Tapos pagbalik ko sa dentist, kasi Saturday bumalik ako ng dentist. Sabi ng dentist, I have 3 options para ikabit yung ngipin ko. The first option is same fiber post. Kumbaga, magkakaroon ng imitation dun sa pinaka-poste. Ito, kung nakikita nyo to. Magkakaroon ng imitation dun sa pinaka-poste ng dito sa naputol. Tapos kakabitan uli nila ng crown. Kaso nga lang, bibili uli ako ng bagong crown kasi hindi na pwedeng gamitin tong crown na to eh. Bagong crown na yung gagamitin ng dentist. So, yun yung unang option. Sorry, naantok na ako. Second option was Maryland Bridge, which is the option na pinili ko na. Kasi nga, wala rin. Kasi kung ibabalik din yung first option, tapos habang tumatagal, masisira na rin yun. Kasi yung pinaka ng ngipin na to, yung pinaka roots ng ngipin na to, brittle na rin kasi. So, parang wala na rin. So, ayoko nang i-push through yung ngipin na naka-fiber post, kundi magpupunta na ako sa Maryland Bridge. Yung Maryland Bridge, bale, para siyang ganito, pero meron siyang pakpak. Magkabilang pakpak yun, or isang pakpak lang, na parang ikakabit dun sa ngipin mo na parang Lego. Bale, yun yung option na kinuha ko, kasi nga, I think that's the best amongst
the three, one of the best amongst the three. Kasi yung third one, which is the most expensive one, is the implant. Hindi ko naman kaya yung implant kasi ang implant, marami siyang bagay na, marami kang bagay na kailangan pang i-consider bago ka magpa-implant. So, first nun is, kailangan makita mo na yung density ng buto mo, if capable ba siya for, nakalimutan ko kung anong tawag dun eh. Basta pag nag-fuse yung metal sa bone, may term na tinatawag dun eh. Osteo, basta ganun. Kapag nag-fuse yung metal na yon sa bones mo, pwede. Pero kung yung metal na ikakabit dun sa bone na nawala, hindi nag-fuse, after 6 months, rejected yun. So, ipagpalagay na nating 70 or 60,000 yung metal na ikakabit dito sa bungal na to. At hindi siya nag-fuse dun sa pinaka-bone na pinagkabitan sa kanya. After 6 months, rejected yun. Tapos, pag na-reject yun, gagawa na naman ng panibagong findings, observations yung doctor. Tapos, kung hindi na naman gumana yun, again, mauulit na naman yun. Yun pa lang yung pinaka-screw, no? After nung screw, kailangan ng dentist gumawa na naman ng bagong crown. O, may crown na ganito na naman. So, that's another probably 10,000, 20,000 for the crown. Depende sa kung anong crown yung gusto mo. Yung pinakamahal na crown is, I think, zirconia. Hindi ko lang alam kung zirconia ba o parang ivory. Joke. Hindi ko alam. Pero yun na nga yung options na binigay niya. So, pinaka napili ko doon is Maryland Bridge. Ganito yung shade na kukunin ko. Kasi nga, may mga shades ng ngipin doon. Papakita ng dentist sa'yo. Tapos siya yung pipili. Pero sana mahanap yung ganitong shades or ganitong shade. Magkakulay naman sila. Pareho naman silang naninilaw. Pero, it's been a month now. Probably almost a month. Simula nung natanggal yung pinakangipin ko. Permanent tooth yung natanggal. So, there's no way of getting the tooth back or regrowing the tooth back. Not unless yung pill na dinedevelop nila sa Japan ay matuluyan na talagang malabas for, human practices, human purposes. But right now, here I am. Wala na akong ngipin and I just realized na yung stump na naiwan dito sa ngipin ko, kailangan bunutin ng dentist to. May stump kasi dito, tapos may kailangan pa siyang bunutin dito, upper molar, isang nabubulok na ngipin, tapos isang upper molar na wisdom tooth, tapos isang wisdom tooth. So, 4 na naman yung bubunutin ng dentist sa akin. Medyo matrabaho yung bunganga ko, pero it's always been a dream na one by one mabunot tong mga ngipin na to. Kasi yung pinakadulo, yung ngipin na nandito sa pinakadulo ng bibig ko is kulay black na siya. Tas yung ngipin na makikita mo visible, hindi ko siya mapakita sa video na to. Ayoko namang iganon yung bunganga ko sa camera, but meron siyang something na visible dito. Susubukan ko siyang i-flash dito sa vlog na to, but yun yung pinakamabilis at pinakamadaling matanggal sa lahat. Paano ba? Papa-flash ko ba kaya? But anyway, ma-flash ko man o hindi, basta yun. Tapos yung pinakamahal is yung wisdom tooth na nagkakahalaga lang naman ng 12,000 pesos para lang dun sa surgery. Tapos, ang gagawin pa ng doctor dun, kumbaga, iaano niya yung ngipin, idadissect niya yung ngipin para hindi masyadong maraming bone reduction yung gawin niya. Konting bone reduction lang, tas dissect ng ngipin, tatanggalin yung ngipin one by one. Medyo nag-alangan ako doon kasi probably sobrang tagal ng procedure na yon.
Siguro more than 30 minutes yun, pero nakakatakot. At the same time, siguro satisfying yun kasi um, hindi ko alam. Basta parang yung pleasure na dala nun. Yung parang after mong bunutan, masakit yung bunganga mo. Tapos gusto mo lang matulog maghapon. Ganyan yung feeling niya. But anyway, here I am now. But this one's not gonna stop me from creating more contents, creating more memories for myself, creating more videos na hindi ko sukat akalain na kayang umabot ng more than 10 years kapag na-post mo sa YouTube. So, I'll just keep going. I'll just keep you updated on the things that's taking place on my life. And hoping na sa mga next vlogs ko, meron na uli akong ngipin. Artificial, okay lang. Basta sana meron na akong ngipin, meron na akong bagong set ng ngipin. And that's for today's vlog. I'll keep you posted.